Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday at medyo matindi ang news natin. Magulo mga idol, no? Ah, may mga news na positive tapos bigla magiging negative. Talaga siya. Hindi na natin alam kung kanino tayo maniniwala ngayon. So kailangan nating i-verify yung ating mga news, no? So grabe yan, mga idol, no? So pero bago ang lahat, syempre alam nyo na sana ngayon pa lang palike na ng ating video mga idol. Alam nyo naman na napaka-importante ng like, lalo na sa IMSA, umpisa pa lang ng video, sobrang solid. Salamat agad sa mga magla-like. At syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news update, global crypto mga idol, subscribe na kayo sa ating channel, okay? So mag-i-start na muna tayo sa chart natin dahil medyo tumama ang ating hulalysis simula kahapon. Nag-upload ba ako kahapon? O ata, di ba? Yung ating pinaka-super support sa Bitcoin, mga idol, 'di ba? Sabi ko sa inyo, etong guhit na 'to, actually mga April ko pa 'to nilagay eh. Mga idol, etong guhit na 'yan, yung range na 'yan. Sabi ko pag diyan umabot, sa tingin ko yung super support natin, no? At medyo baka mag-bounce pagdating diyan. Kaya hindi ako kinabahan nung unang pumunta diyan, yung range na 'yon. Sabi ko expected ko na 'to at pwedeng mag-bounce simula dito. Okay? At syempre yung trade natin na bumaba na nung nakaraan, medyo nakabawi ulit ngayon. Mga idol. So kita nyo, ayan tumagos na dito, lapit na sa position natin, mga idol. Ito yung position natin. Naka-position kasi tayo sa XRP 1.27, no? At ang liquidation niyan is 1.25. So bumaba siya diyan pero naka-recover ngayon. Nandito tayo ngayon sa 1.36, which is positive tayo ng 5,700. Okay? Sa Doge naman, mga Lodi, ito kasi yung Doge medyo nauna tong nag-up mga Lodi. Ito dito, umap siya ng malaki. So, nung bumaba siya, hindi siya ganun kumbaga malayo pa yung position ko dyan. Excuse me. Ang position ko kasi dito is nasa 0.08. Okay? And then ang liquidation natin is 0.087, 0.089 pala yung position ko dito. Almost magsi 0.9 na. No? So at ang profit natin dyan ongoing is nasa 14k ngayon. Pero bumaba yan mga Lodi. At tumaas na rin yan. Pero bumaba. Sabi ko nga sa inyo, itong dalawang trade natin na to, ito yung ating experiment trade na kung aabutin ba siya o hindi. Aabutin o hindi. Okay? So titignan natin. Sa ngayon, positive pa naman silang dalawa at goods yan. Pero nung bumababa yan, kinakabahan na talaga ako. Lalo na sa XRP kasi medyo mas malapit sa XRP mga lods sa Doge medyo malayo. Sa XRP ang lapit na. Sobrang lapit na. Pero dahil nga tumama yung ating hulalysis sa pinaka super support natin, nag-bounce siya ngayon. Okay, at matatapos na ang weekend. Oh my goodness. Pero sabi nga, sarado ng Monday So Tuesday ang bukas ng market sa US. Mga idol, check natin ang mga malulupit na balita ngayon, mga Lodi. At grabe to, mga idol. Kita nyo, ito pakinggan nyo to. Basahin muna natin yung context, no? Footage from ABC News captures the moment shots were fired outside the White House. Someone timed the shooting for the press to be there. This does not seem random. So parang sinasabi niya, tiniming na merong mga reporter, parang sinadya daw. Pero tignan nyo mga Lodi That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. So ayun yung reporter, no? Habang habang nag-re-report ongoing, biglang nagkaroon ng putukan. Okay? So dito din, kung titignan nyo, ganun din dito. Another video, the moment shot were fired near White House and FBI update, Donald Trump was not present at the White House at the time of the incident, sabi ng CNN. Wala siya dyan sa White House nung merong nagpaputok mismo sa White House. I didn't trim the video so you can see the full effect of it. I did increase the audio so it can be heard clearly and the officer communications. Ayan. This is horrific. FBI Director Kash Patel, FBI, is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House
grounds. We will update the public as we're able. So ayan, natin nyo. Trump promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. Bigla siya nataranta, no? Kala ko maghuhubad na siya, para siya maghuhubad eh. Is weakening. At grabe yung putok, no, mga idol, no? Talagang tad-tad, no? Parang rat-rat, ang dami. No? Parang dun sa Senado lang natin sa Pilipinas. So ang haba niyan, mga lods, ang haba ng putukan, no? Ang haba ng putukan diyan. Ayan, may mga kasi yung mga reporter, mga lodi, nandito lang sa paligid ng White House. Okay? At yung nagpaputok, pinaputokan niya mismo yung White House. Mga idol, no? So, grabe, no? Kung sa Pilipinas, sa Senado nagpaputok, dito mismo sa White House. Mga idol. So, ayan yung naging sitwasyon dyan, mga idol, no? Sa US, okay? At medyo kung titignan nyo nga, parang ang gulo ngayon. Mga idol, nung nakaraan, tinangkang i-assassinate si Ivanka Trump, no? At si Trump nandun sa White House, and then parang meron silang planong bakbakan yung Iran, etc. etc. And then ngayon, meron naman tao na nagpaputok, no? O pinaputokan yung White House. Grabe yung nangyayari ngayon sa US, mga lodi. At eto na yung update dyan. Breaking: NYP o New York Police just shared a photo of the White House shooting suspect. So ito yan. Si Nasir Best used a revolver and fired multiple shots before being killed by federal officer. So deads na siya, mga idol, no? A bystander was also struck by gunfire during the shooting. So merong nadamay. Si President Trump hindi nasaktan kasi wala naman siya dyan. Okay, sabi nga dito ni Trump, "Thank you to our great Secret Service and law enforcement for the swift and professional action taken this evening against a gunman near the White House who had a violent history and possible obsession with our country's most cherished structure." No? The gunman is dead after an exchange of gunfire with Secret Service agents near White House gates. This event is 1 month removed from the White House correspondent dinner shooting. Kumbaga, may nangyari sa dinner shooting. And goes to show how important, kumbaga dapat dun siya magpapaputok. Tama ba? Mali yung ata yung pagkakaintindi ko. And goes to show how important it is for all future president to get what will be the most safe and secure space of its kind ever built in Washington, D.C. The national security of our country demands it. So parang kasing gusto kasi ni Trump, mga idol, i-renovate yung White House eh. Parang ganoon ata, meron ako narinig na news na ganoon. So parang dumagdag pa ngayon to, no, na kailangan mas maging secure yung White House. So kailangan nating i-evolve yan ng mas may security pa. Parang ganoon, no? Grabe. So parang hindi ko alam kung ano tawag dito? Scripted to. Hindi, para lang matupad yung ano ni Trump na ayusin yung White House. Pero hindi natin alam, mga lodi. Huwag nating desisyonan. Okay? Kasi may mga buhay na nasawi. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin scripted dyan. Parang yun dun sa may Senado. Mga idol, marami nagsasabi scripted. Naniniwala ba kayo scripted yon sa Senado, mga idol? Ako medyo malabo kasi pera na lang kung magkakasabot yung NBI, yung OSAA, tsaka yung Senado. sila yung magkakausap. Pero kung hindi sila magkakasabwat, medyo malabo na maging scripted. Okay? Ayun lang yung sa akin, mga lods, no? Pero ito, hindi rin natin alam kung scripted to. So, grabe yung nangyayari ngayon kay Daddy, mga idol. At kung titignan nyo nga, in 24 hours, grabe 24 hours lang to, Trump skipped his son's wedding to stay at the White House citing government circumstances. J.D. Vance and Hegseth canceled Memorial Day plans and rushed back to Washington. All defense and intelligence officials canceled their holidays. Tulsi Gabbard resigned as director of national intelligence.
An IRGC link operative was arrested in an alleged assassination plot targeting Ivanka Trump. A gunman opened fire on a Secret Service checkpoint outside the White House tonight and was killed. Grabe. Markets are closed on Monday. So closed ng Monday ha mga idol. Something big is coming and Wall Street will not find out until Tuesday. So sa Tuesday, nako, siguro sa atin mga ano yan, Miyerkules ng tanghali mga idol, no? Medyo medyo sa tingin ko positive pa ngayon kasi medyo matagal pa, Miyerkules pa ng tanghali bubukas. Grabe no, yung sarado yung market, medyo naging positive sa atin ngayon kasi baka pag nagbukas yung market, baka magbentahan sila tulad nung nakaraan at lalong bumagsak. Ano sa tingin nyo? Kasi yung ang ano ngayon mga lodis yung sa Iran mga idol, kasi nga 'di ba parang ginalit nila si Trump dahil pinagbantaan yung buhay ni Ivanka Trump, kaya parang ang iniisip nila bakbakan na natin 'to, 'di ba? So parang ano ngayon nagkausap. So ang sabi dito, US official says Iran has agreed to give up its highly enriched uranium under the proposed deal President Trump says will be announced soon. Per New York Times, Iran has not publicly confirmed agreement yet. So hindi pa nagko-confirm yung Iran, pero parang ang iniisip ng mga US positive na to, papayag na sila na i-surrender no yung uranium mga lodi sa US, parang ganoon yung sinabi dito, pero wala pang announcement yan. Pero bago mag-announce kasi ang sabi dito soon magkakaroon ng announcement si Trump tungkol dyan sa balita niya kung magiging positive ba yan o negative mga idol. Pero ini-expect nila positive kasi nga galit na si Trump Kumbaga inisip nila wala na magagawa yung Iran, pag di sila pumayag babakbakan sila. So ang ini-expect nila is parang positive, no? Ang mangyayari ang nakalagay dito, concerning the Islamic Republic of Iran and all things related to a memorandum of understanding pertaining to peace. An agreement has been largely negotiated subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other countries as listed. So inaasahan nila rito is positive o peace yung magiging reaction. Pero mga lodi, ito na ang medyo bad trip. Bago mag-announce si Trump no ng positive news, 'di ba? Pinigil na agad ng Iran. Grabe. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ng market dito. Sabi dito, big warning. Iran has reportedly rejected claims that it agreed to transfer enriched uranium abroad or cap enrichment for 10 years. Iranian officials now says current talks are only about ending the conflict while insisting the country's uranium stockpile must remain inside Iran under any further deal. So hindi totoo yung inaasahan nyo na papayag kami na isusurrender o ibibigay sa inyo yung uranium. Dapat mag-stay lang yan dito sa country namin, no? Inside Iran. Hindi namin yan ibibigay. Ako mga idol, medyo nabubuisit na ako dito sa usapan na to, mga lodi. Ang tagal, hindi makapag-decide. No, kung babakbakan yan, ayoko naman sana mangyari. Bakbakan nyo na kahit yung mga leader na lang. Hindi, sorry. Kasi buong mundo yung naapektuhan dito mga idol habang nagtatagal tong yung sigalot nila na yan mga idol, maraming namamatay din sa epekto niyan. Kasi mahal yung mga mahal yung mga bilihin, mahal yung gas. Buong mundo yung naapektuhan yan mga idol. So para sa akin, sana matapos na to. Kung ano man yung dapat tapusin dyan, tapusin na mga idol. At ako nabubisit na ako sa yung alam niyo yun, yung talks ng Iran, papalit-palit, di mo alam kung totoo yung sinasabi o hindi. Si Trump magsasabi ng ganito na positive, tapos biglang babarahin ng Iran. Hindi, ano yan, wala, kalokohan yung bayabas yan. Nag-uusap ba talaga itong mga to? Hindi natin alam kung nag-uusap talaga itong mga to mga idol Pero tayo yung naapektuhan, yung market yung naapektuhan 'di ba? So grabe yan mga ano masabi niyo dito? Talaga siya speaking of nakaka-bad trip, ito pa ang isa. Infamous
US Senator Elizabeth Warren says the OCC's approval allowing Ripple. Ito kasi parang in specific ng yung Ripple. Pero marami sila dyan mga lods, hindi lang Ripple, no? Yung nag-apply. Pero syempre, sabihin natin Ripple, no? Elizabeth Warren says the OCC's approval allowing Ripple to operate a national trust bank is illegal. Illegal daw yan. Ayaw ni Senator Elizabeth Warren yan, mga idol. This is a serious problem to have people so incompetent in a senator position. So galit kay Senator Cynthia Lumis yung nag-post. She is actually ridiculous and needs to go immediately. So kasi yung mga lodi, mga nag-apply ng National Trust Bank, mga lodi, ayaw yan. Kasi syempre yung mga crypto firm, tas magiging bangko, ayaw yun nila, mga lods. No? So marami nag-apply dyan, alam ko 5 yan eh. Kasama yung Ripple. Okay, no? So, ayun, ayaw nila. So, negative yan. Pero hindi natin alam naman kung siya yung magtatagumpay eh. Dahil sabi nga natin, crypto na talaga yung ano ngayon. Hindi na mapipigilan yan. It's either sasabay ka o iiwan ka. Ganun lang po yan, no? Po yung mga bangko. Diba? It's either you join us or you're getting may iwan ka. Ano ba yan? Getting left behind. O, ayan. Getting left behind, sabi ni boss. Sorry. O, ayan ha. Grabe. Maraming pumipigil, pero nakakapanggigil. Okay? At, ito yung pinaka natin. Ito yung last news natin, mga lord. Nakita nyo to, mga lord. Antindi nito. Chinese AI startup just built an AI collar that translates dogs bark and cat meows into full sentences. With 95% accuracy. Kumbaga, merong nilalagay sa collar ng aso na pag nag-bark sila, nag-arr, tsaka nag-meow, may matatranslate sa salita. Okay? Totoo ba to? Grabe to. Yata na. To say, petty chat help Dali lang, may ano pala, may sounds. Mga lodi, huwag na natin lagyan ng sounds. Ayan. So, petty chat. Ay, ano ba yan? Ayan, no? Yung petty chat, no? Pag nagsalita, I'm hungry. Or yan, totoo ba yan? Mga idol. So, kung antindi niyan, antindi nung ano na yan. Antindi nung technology na yan, mga idol, no? Kung mayroong ganyan talaga. Pero sa tinanong ko si Grok, hindi yan totoo, hindi pa yan accurate. Kasi pero merong ganyang app. Merong ganyan, yung petty something. Ano ba yun? Petty chat. Merong ganon, meron ding mga collar na ganon, may gadget na ganon. Pero tinatry pa lang nila yun mangyari. No? Ayan yung mga yan. Tinatry nila. Pero kasi sinabi dito 95% accuracy, pero hindi po siya 95% accuracy, mga lodi. So, pero ang galing kasi tinatry nilang gawin yung ganyan. At once, mga idol, na mangyari yan, mga lodi, antindi niyan. Imagine, matatranslate mo yung, makakausap mo na yung mga hayop. 'Di ba? Siyempre kung sa aso pusa nagawa, kung sakali lang kung sa aso pusa magagawa yan, pwede din yan sa ibang hayop, 'di ba? Kunyari, matutuklasan na natin pag kinausap natin yung kabayo. O kaya yung mga bear, polar bear. O kung meron man silang yung baga, ang laking ano nito, pagbabago, mga idol, kung sakaling magkakatotoo to, makakausap mo yung mga hayop. Kasi yung mga information na makukuha mo dyan, di ba? Imagine that, kung ano yung mga information na makukuha mo kung sakaling makakausap mo yung mga hayop, di ba? Antindi nun. Pero syempre, ano pa lang to, hindi pa siya pinaka-solid. Pero meron talagang ganyang collar, may mabibili ka. Pero parang dream pa lang nila yung ganito, mga idol. Tinanong ko si Gro kanina, hindi raw totoo yan. Pero totoo yung collar, totoo yung petty chat, pero hindi 95% accuracy. Maliit lang yung accuracy, mga lods, no? Hindi siya Pero syempre, ngayon ganun. Paano kung sa future? Di ba? Paano kung magtuloy-tuloy yan at ma-develop talaga nila ng solid yan? Di ba? Isipin nyo lang yung mga nag-aalaga ng kalapate. Pag uwi niya, ba't ka natalo? Usapin mo yung kalapati mo. Hindi kasi, alam mo kasi, gusto mo akong bumilis, lumakas, ganito gawin mo. Lagi na kayong champion nun. Di ba?
O kaya ano pa, basta marami pa mga idol eh. Isipin mo yung mga nasa Zoom, makakausap mo na. Pagpunta mo doon, aasarin ka na, uy, kamag-anak kita. Ba't pakawalan mo ako dito? So, grabe. So, mga idol, grabe yung ating news ngayon. Nagkakabakbakan sa White House. At syempre, sabi nga, Tuesday ang bukas ng market. No, sarado sila ng Monday. Okay, so titignan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod mga idol. Manatiling updated sa channel ni Jeblo, mga Lods, no? So, kita-kits tayo sa susunod na video, ha? Okay, maraming salamat sa mga nanood mga idol at salamat sa mga nagla-like ng video natin. Sana i-like niyo yung video. Kita-kits, maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At Guess who's back? Back again. What's up, what's up? so ayan, kauuwi lang nila boy WhatsApp eh, mga Lods. Tapos na yung kanilang bakasyon. Bye-bye!